Nagbabalik ngayon sa ating programa ang first runner-up sa microfood category, ang Magpoks Araro Cookies, ang co-owner Miss Cindy Magpok Eusebio. At heto pa, dati sa Zoom lang natin siya nakasama, pero nagbabalik sa programa ng live na live ang natatanging pro-Pinoy idol natin na yan, no may dilis at pusit de garapon, the 2023 Most Outstanding MSME Microfood Category, and the owner ng Gloria's Delicacies Products, Miss Gloria Pantaleon. Ayan, good morning po at welcome back sa show. Good morning, Cindy. Good morning, Gloria. Miss Gloria. Good morning po. Ang ganda, Cindy, Gloria. Espanyol, American. America. Okay, so, kumusta naman? Balita ko, talagang hinakot niyo yung award. Yes, champion. So, can you tell us about the award? Sige po. Actually po yung award po na nana po namin is for Galing Bataan Awards po. So kami po, marami po kaming mga MSME na sumali po para po makilala po lalo yung products namin. At luckily po, ako po bilang sa Magpoks Araro Cookies po, nakakuha po ng first runner-up. So kinilala po na ang aming produkto, ang Araro Cookies po, among po doon sa marami din po magagandang products po sa Bataan, tayo po ay na first runner-up po. Ayun. Kita mo naman yung Araro. Pinopromote ko na nga yung Araro. Yes, sabi ko nga po sa kanya noong nakaraan, nababanggit ni Kong yan. Binabanggit ko yung Magpoks Araro Cookies dahil talagang napakasarap. Thank you po. Ang problema lang nyo, di ba, yung raw material, yung Araro. tawag nito yung Araro flour kasi ang benta sa inyo is 400. Okay? So, sabi ko naman sa iyo, pwede rin kayong gumawa pag kilala niyo yung mga farmers na nagtatanim ng Araro. May in-order na ako na yung flour making, small one, for household siguro, or maybe for a small and medium business. Siguro, mga 2 tons per hour or 3 tons per hour. Hindi ka naman uubos ng tonelada, no? Yes. Hindi naman po. Kasi yan ang problema, yung Araro. Pero ang dami mo palang magagawang biscuits kung talagang tutuusin. Pwede kang gumawa ng Araro biscuit, pero pwede rin kang gumawa ng squash biscuit. Dahil pwede rin pala yung squash gawing flour. In fact, in Quezon, ginagawa na nila yan na parang noodles. Squash noodles. Yes. So, pag nagawang squash noodle, pwede mo rin gawing squash cookies. Ikaw yung unang gagawa niyan sa Pilipinas. Cookies. Ako, ini-enjoy ko lang yung squash pag ginawang squash soup. Masarap na sabaw yan. Yes. Di ba? Of course, panghalo din yan sa pakbet. Pakbet. Sarap din yan. Tsaka ginataang mga sitaw, Diba? kalabasa, sarap. So, you can do a lot of things with these things. But, I think it should be, the first thing we should do is congratulate you. Maraming salamat. We are po. proud of you. Dahil, imagine mo, first runner-up, iisa lang yung entry niya. Yung Araro biscuit. Oo. At syempre, si Miss Gloria. Oo, nag-zoom lang tayo, no? Ngayon lang tayo in person. May kuryente na. At nakikita ko ngayon yung mga produkto niya, diyan naka-display. Ang gaganda ng mga packaging, no? Merong mixed nuts, no? Yes. Nako, very popular to sa China. Dapat haluan mo ito ng tawag nito, ng banana chips. Pag nahaluan mo ito ng banana chips at saka raisins, tamang-tama yan pulutan sa pagpapasok ka sa isang music lounge or bar in China, isi-serve nila mixed nuts. So, para may konting tamis, lagyan mo ng banana chips. At lagyan mo ng raisin. Pero raisin, hindi Filipino yon eh. Yes. Banana chips na lang. Para maganda. Para Pilipino, para local. May dilis, oh. Yes. Nako, talaga, pag may dilis, talagang hindi ka titigil niyan sa kakakain. Ito, ano pa ito? May crab paste siya, syempre. Nako, delisyoso. Ayan niya nga. Talaga. Anong flavor itong delisyoso? Spicy, no? Sweet and spicy. Okay. So, ano yan naman yung nandoon? Nilasing na hipon. Oo nga eh. Naalala ko yung nilasing na hipon.
Oh, tapos may isa pa eh. May isa pa, ang squiddy. Sweet and spicy fried squid. Ang gaganda ng mga pampataas ng blood pressure. Siyempre kung hindi mawawala ang crab paste. Lalo na yung crab paste. Yes. Walang gagalaw ng crab paste na yan, ha? Sabi nga natin dito. Dahil bibilhin ko yan. Oo, syempre. Sa'yo yan kung may pangalan mo na sa ilalim. May peanut butter pa. May peanut butter. At saka merong tawag suka. Sukang matsalap. So, first of all, ano yung award na nakuha mo doon? Most outstanding MSME po. Kami Oo. yung winner. Wow, champion! Congratulations! Most outstanding. Magkumari kayo, pero okay lang sa'yo na runner-up ka lang. Okay lang po. Talagang ever supportive si Ma'am Kung. Kasi meron tayong mga ibang pro Pinoy idols na siya din yung naghahatid. Okay. During our interview, di ba may sinabi kang meron kang store na sa Pampanga? Opo, yung mga sinusuplayan po namin saka po sa duty free Paranaque. Yun. Duty free? Duty free Paranaque. Kasi napaka-high-end, pang-international. Actually, pang-export talaga yan. Dapat malaman ng ating mga kababayan, ng mga viewers and listeners na nanalo ka overall doon sa Bataan. Sa trade fair. Yes. Alam mo naman, yung governor doon, yung mga Garcia, ay talagang pinopromote nila yung mga MSMEs. Supportive. Bihira yung mga governor na ganon. Very supportive yun. I was privileged to be together with his father in the 13th Congress. We became good friends because there were a lot of times medyo pareho kami ng advocacy. Pareho kami ng stand on an issue. He was one of the most brilliant lawmakers of our country, and I think should be considered a hero. Yeah. Yes. His favorite topic is oil deregulation. Oil deregulation law. Wow. Favorite topic yon ni Ted Garcia, former Wow. Congressman Ted Garcia. Ngayon po kung nasa Mega Mall na naman sila. Silang dalawa. Di ba kayo po dalawa? Opo. O pwede nyo po silang inyayahan na bisitahin kayo sa trade fair. Can you invite the listening public na dalawin? Kasi Yung nanalo Masarap. actually, kahit hindi nga imbitahin nila, pag nakita yung mga produkto nila, bibilhin yan. Bibili talaga. At maubusan to ng stock first. So, first day pa lang, ubos na yung stock nila. But anyway, invite them. Apa. Ni-invite po namin kayong pumunta sa SM Mega Mall. Booth number 50 po kami. Pasyalan nyo po kami para matikman nyo po yung mga produkto ng Gawang Bataan. Galing Bataan. Yeah. Galing Bataan. Galing Bataan. Ang galing Bataan. Yes. Ang galing Bataan. Pagkatapos, Ang dami, it's just a matter of pronunciation ba? Galing Bataan. Ang galing, Bataan. Bataan, no. Di ba? Opo, kaya sa award Nandito nakalagay. sa award, Sa taas. Ah. Galing Bataan Awards. Ah. Yung Galing Bataan Awards po ba annual ito? Opo. So, pang ilang year na po na? Nag-start po siya 2017 po yung awarding po. So, Ngayon lang- continuous po ulit. Ngayon lang po kayo na kilala or every year? Nakasali po ako noong 2018 po. First runner-up po. Kaya lang Uy. din, nagkaroon ng pandemic po. So, medyo... Natigil. Natigil. Kay ma'am, 3 years na po kami na most outstanding. Mike po. Ay, 3 years po kaming most outstanding camp. Yan po. Sunod-sunod na year Yes na po. simula nakasali kayo. Aba, talaga namang palaban. Can you tell our viewers kung ano-ano yung mga produkto niyo? Aside from what we have here, ano-ano pa mga produkto na meron kayo? Meron po kaming, yung hindi po nakasama dyan, yung bagoong po saka chili garlic. Wow. Yun lang po ang ala dito. Masasarap din yun. Pero nasa booth yun. Nandun. Ay, Kompleto okay. po nasa Bibili na ako doon sa booth. Kasi Dadaan chili tayo. garlic, wow. Yes. Oh. Oh. At bagoong. At saka bagoong. Anong gamit ng bagoong? Ito yung maliliit na isda? Alam. Or Alamang dilis po, din? alamang. 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 Oo. Naku, ang dami din yan sa amin. Pumunta ka nga sa Surigao para magtayo tayo ng pabrika rin Sige doon. po. Para magkakaroon din ng galing Surigao.
Oo nga. Kayo ma'am, mga products naman po natin na makikita na available sa SM Mega Mall Mami. Sa likha ng Central Luzon po, so nag-start po siya yesterday, so hanggang Sunday po siya 29. So yung booth number 6 po yung Magpox Araro Cookies. So mabibili niyo po yung Araro Cookies po, with 3 variants po. We have cacao with cashew flavor po, saka yung original flavor or classic po. So available din po yung new product ko, yung brownie brittle, na available po dun sa booth po namin. Wow! Gusto ko yan, brownie brittle. Itong mga pouch na ito, this is around 500 grams probably, no? It depends upon the project, the product. So, magkano naman tong mix nuts? Ayan po, yung 350 grams, 150 pesos lang po. Then, wow, 150 lang. Etong nilasing na hipon. Yung nilasing na hipon po, 100 grams is 120. Tapos yung 200 grams, 220. Tapos meron kami naka-jar, 250 pesos. Gano'n kalaki po yung naka-jar? Ganito na. Sexy, 200 grams din po. Okay, yung sexy bottle. Magandang i-partner yan sa gin ko. Yes. Kasi gumagawa ako ng gin. Totoo It will be yan. launched soon. Sabihin ko, para mas masarap yung gin, ito yung bilhin yung pulutan. Yes, nilasing na Diba? hipon. Nilasing na hipon. Di pa kayo uminom, lasing Lasing na na kayo. hipon. May nauna ng nalasing. So anyway, maraming salamat and thank you again for guesting in our program. Yes. Sana huwag kayong magsawang maging guest dito sa programa. Dahil kung meron mga bagong produkto, we can introduce it here. And then Collab. we can invite our viewers and listeners to promote that kind of product. Yes. Na kailangan tangkilikin talaga yung mga Filipino products. May mga nakakolab na rin po ba kayo from our group chat? Ngayon po On medyo process. on process pa po. Okay, at least good update. Maraming salamat po at magandang